everybody, this is Rose and welcome to VRVM Vlogs. And good morning, Sampaguita Street, Barangay Calayo, Nasugbo, Batangas, Philippines. At ito na nga, nagising nga pala ako ng alas 6 ng umaga. Sobrang late na nga, hindi ko na nakita yung sunrise. Sayang naman, pero ito yung view na itong dagat ng alas 6 ng umaga. Sobrang maaliwalas at maganda. Maya-maya nga lang ay ginising ko na ang aking munting pamilya na si Daddy, Ate Vince and Von Mary. Sabi ko nga ay magsiswimming na kayo kasi habang hindi pa ganun kainit at mamayang tanghali, alas 12 kasi ang aming check-out. So, 12 hours lang talaga yung aming available time sa pagsiswimming kasi nga kailangan namin magbukas ng hapon sa aming tindahan. Lagi kaming ganun, naghahabol sa oras kasi nga sayang nga naman ang kita. At habang nga nasa tabing dagat, sila Daddy, Ate Venice and Bon Mary, ito naman sa labas ng aming hotel room. Dito po ako nagluto ng aming almusal. Salamat po talaga Lord kay Baby Sander at lagi namin nadadala ang buong bahay namin kapag may ganitong nag-outing kami. Kompleto talaga. Ayan, may butane, may kaldero, may maliliit na kaldero at kawali. Ayan, paulit-ulit na naman ako. What? Inuna ko nga muna po ang mag-init ng tubig kasi titimplahan ko si Daddy ng kape at gatas naman sa mga bata. At sinunod ko ng isa lang ang aming sinaing. Habang nagpapain-in nga ako ay nare-ready ko na yung mga ihahain ko ding ulam. Magpiprito lang ako ng tuyo at itlog. Pagpasensyahan nyo na yung aming mga kaldero at kawali at hindi ko talaga nakukuskus yan. Alam nyo naman, sobrang busy ko. Ang importante sa akin, malinisan ko ng maayos yung harap. Pero yung ilalim, ang hirap-hirap kuskusin. Sorry na. At ito na nga, magluluto ako ng 4 na itlog para tag-iisa kami. O yan, sumabog pa tong itlog, hindi perfect. Ano ba yan? Mukhang first timer magluto. Charlotte. Oh no! Siyempre, lalagyan natin ng pampalasa ang itlog ng asin. Wow! Medyo nahihiya nga akong i-vlog ang aking mga pagluluto kasi syempre hindi ako ganun ka-expert. Parang nagpa-practice lang ako lagi. What? At sa wakas, perfect ang pangatlong salang ko. O, hindi sumabog yung itlog. Siguro depende rin yung sa itlog, di ba? Yung pagsasabog. Talagang nagpapalusot pa no? At sa wakas, huling luto ko na sa itlog. Sana perfect ulit, hindi sasabog. Wow! Wow na wow! Hindi nga sumabog. Sabi ko sa inyo, isa una lang yung sasabog. Kasi nga, syempre, more practice makes perfect. Di ba? Parang pagkakanta lang yan or parang sa mga singers lang yan. Taray. What? At sunod ko na nga, niluto ang tuyo. Itong tuyong ito ay galing sa Bicol pa. Dala-dala namin. Ayan, kaya medyo madami. Isang Tupperware. Siguro, araw-araw muna kami magtutuyo para tipid, di ba? Akalain nyo yun? Dito lang sa pagbablog ako nagluluto. Kung hindi pa ako nag-vlog, hindi talaga ako nagluluto eh. Char. What? Pero aminin nyo, ang ganda ng pagkakaluto ko ng tuyo. Perfect, di ba? Tama lang yung pagka-crispiness niya at yung pagka-brown niya. Taray. Ito na nga, promise, magpapain-in na kami kasi gutom na talaga ako at excited na talaga akong kumain. At buti na lang, nandito na sila husband, bumalik na galing dun sa pangpang ng dagat. Sabi ko, tulungan niya na ako maghiwa ng kamatis kasi ayun nga, ang tagal-tagal kong kumilos at hindi talaga ako medyo sanay. Nagpa-practice pa lang ako. Naku, 35 na ako pero nagpa-practice pa lang ako magluto. Sana sa mga susunod na vlogs ko ay magaling na akong magluto at perfect na at medyo mabilis na akong kumilos, maghiwa ng mga sibuyas, bawang, ganun. At inulit ko nga ang initin yung tubig kasi ito yung una kong sinalang kanina, biglang nabahaw na at isinalang ko ulit. At ngayon, nagtitimpla na ako ng aming mainit na kape at gatas ng mga bata. Ang hirap talaga kapag hindi electric kettle or hindi siya yung takore na magsalin. Natatakot ako baka mapasok ako ang arty naman. What? Hindi naman po sa pagiging maarte, pero hindi po talaga ako magaling sa gawaing bahay. Dahil si husband po ang gumagawa noon. Sa lahat ng gawaing bahay, mula sa pagluluto, paglalaba, si husband. Pero wag niyo akong i-judge ha, kasi tinutulungan ko rin naman siya paminsan-minsan kapag hindi ako busy. Sa ibang aspeto naman ako, masasabi kong ako ay masipag, madiskarte at wais sa pagbibusiness. Yun kasi ang focus ko. Depende yan sa usapan naming mag-asawa. Kaya kami nagkakaunawaan na si husband ang nakatoka sa mga gawaing bahay at ako naman sa pagbibusiness. So, equal lang po yun ha. Wala pong nanlalamang kasi kami ay nag-uunawaan. At bihira nga lang kami mag-away, sa totoo lang. Kami ay mas nagmamahalan pa. Taray, mas malapot ang pagmamahalan. Wow! At kung mapapansin nyo, sa ibang mga vlogs ko, ay pag-gala-gala lang ako, papunta-punta kung saan-saang projects ng mga property. Kasi isa din po akong salesperson or property endorser or ahente sa house and lot. Ayan, lahat na binanggit ko na. At kapag wala ako, si husband ang madalas na iiwan sa aming small business sa tindahan. Lagi siyang kahero at nakatingin or nagbabantay sa mga anak namin. Effort kung effort at multitasking talaga kaming dalawa ni husband. Kaya depende po yan sa mag-asawa kung nag-uunawaan kayo kung sino ang naka-assignment sa gawaing bahay at sa pagnenegosyo o pagdidiskarte.
para mabuhay nyo ang inyong pamilya at mapaaral ng maayos ang inyong mga anak para sa kanilang future. At syempre, kaya ako sobrang nagsisipag kasi nga ang dami naming payables, 'di ba? Kita nyo naman, si Baby Sander ay hulugan namin. Kaya kung ano-anong racket ang ginagawa ko, pero ito po ay mabuti at legal. Huwag po tayong papasok ng mga illegal kasi mahirap 'yun, 'di ba? Lalo na nagbablog tayo dito sa social media. Ang masasabi ko ay laban lang. Hanggat malakas tayo, go lang. Naku, nagulat naman ako sa katawan ko dito. Nakita ko pa talaga. Sige, hindi ko na ito buburahin. What? Tal, nasa beach naman kami at feel na feel ko talagang mag one piece swimsuit. At proud akong pinaghirapan ko yung mga bilbil na yan kasi syempre kinain ko ng kinain yung mga pagkain. Oh no! At kahit ano pa daw ang katawan ko, sabi naman ni husband, ay sexy pa rin naman ako sa paningin niya. Naks naman. Habang nagre-relax nga kami dito, ay napag-uusapan namin ni husband yung mga unti-unting achievements sa aming buhay. Kasama ang aming munting pamilya. Kaya lagi kaming nagpapasalamat kay Lord sa mga blessings na ibinibigay niya sa amin, sa pag-iingat niya sa amin. Ganun din sa aming small business. Kaya maraming salamat po, Lord. Kaway, Daddy and Mommy Rose. Thank you po talaga, Lord. Sa totoo lang po, kung iisipin, malayo pa. Pero kung lilingon pabalik, napakalayo na rin talaga. At naniniwala ako sa kasibihang, success is a long road. It takes time to arrive there. O, diba? Bongga. Naalala ko nga dati na yung unang business namin sa apartment ay nagtitinda lang ako ng ice water at yelo. At sinabi ko rin sa sarili ko dati na soon lalago din ito. Hindi lang ice water o yelo ang ibibenta ko. At nagkatotoo nga ito dahil ang sunod na binenta ko ay mga damit na, mga satsanggian na. Kumbaga, nag-level up. Wow, ang sarap naman. Sabi ko nga kay Daddy, isa pa nga, di, one more. Wow, ang sweet naman ni Daddy at ni Mommy. Sana all. So, hanggang dito na muna nga po ang part 2 ng aming mini vlogs for today's video. Sa mga hindi pa po nakaka-follow, i-follow nyo naman ang Facebook page na ito. At ma-appreciate ko kung kayo po ay mag-share, magre-react at magko-comment. Kasi may dahilan para mas ituloy ko pa ang pagko-content at pagbo-vlogs ko. Maraming salamat po ulit sa panonood at pakikinig. Ingat po kayo palagi. God bless you. I love you. Bye!